ang mabuting balita para sa araw na ito. Isang puspos ng liwanag na araw ng Lunes sa 5 linggo ng Kwaresma. Dakilain natin ang Panginoong Hesus, ang liwanag ng mundo at liwanag ng ating buhay. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang humugot tayo ng liwanag sa mabuting balita ngayon mula kay San Juan, Kabanata 8, talata 12 hanggang 20. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Ako ang liwanag ng mundo. Magkakaroon ng liwanag ng buhay ang sumusunod sa akin at hindi lalakad sa karimlan." Sinabi kong gayon sa kanya ng mga Pariseyo, "Ikaw ang nagpapatotoo sa iyong sarili? Di ba pangahawakan ang patotoo mo?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Kung ako man ay nagpapatotoo sa aking sarili, mapanghahawakan naman ang patotoo ko. Sapagkat alam ko kung saan ako galing at kung pasaan ako. Pero hindi nyo alam kung saan ako galing o kung pasaan ako. Naguhukom kayo ayon sa kaya ng laman. Hindi ko hinuhukuman ang sinuman. Kung sakali mat ako'y maghuhukom, mapanghahawakan ang paghuhukom ko, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako, pati na ang Amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa batas nyo na tama ang patotoo ng 2 tao. Ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, at nagpapatotoo tungkol sa akin ang Amang nagsugo sa akin." Kaya sinabi nila sa kanya, "Nasaan ba ang ama mo?" Sumagot si Jesus, Ni ako o ang aking Ama ay hindi nyo kilala. Kung kilala nyo ako, kilala nyo rin sana ang aking Ama." Binigkas ni Jesus ang mga pananalitang ito sa may kabangyaman ng nangaral siya sa templo at walang dumakip sa kanya sapagkat hindi pa sumapit ang oras niya. Napapanahon ang mensahe ng mabuting balita ngayon, lalo na sa mga panahong ito ng kadiliman at karahasan sa ating bansa. Panahon ng halos araw-araw na patayan, panahon ng palitan ng mga panlalait at masakit na salita lalo na sa social media. Panahon na kung saan ang ngalan ng Diyos nilalapastangan at ang kanyang mga turo pinagtatawanan. Panahon na kung saan ang pagmumura, pambabastos, kawalang paggalang sa kapwa, ginagawang libangan at pinapalakpakan. Panahon ng kawalan ng delikadesa ng ilang politiko na sa kabila ng naitalang kaso ng pandarambong, kasinungalingan at pagkanulo sa taong bayan, heto na naman at ang lakas ng loob tumakbo sa darating na halalan. Maliban pa dyan ang nakababahalang bilang ng mga kabataan na nagpapatiwakal sa di malamang dahilan. Di po ba mga karanasan ito ng kadiliman? At ang nakakalungkot, nangyayari ito sa ating bansang Pilipinas na tinaguriang kaisa-isang Kristiyanong bansa sa Asya. Parang nakakahiya ng angkinin ang taguring ito sa kalagayan ng ating bansa sa ngayon. Pero sa kabila ng mga pangyayaring ito, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Tinalo na ng liwanag ng Panginoong Hesus ang kadiliman. Siya ang liwanag ng mundo at liwanag ng ating buhay. I-charge natin muli sa Kanya ang lobat nating pananampalataya. Humugot ng liwanag sa Kanyang salita na nagbibigay buhay. At sa tulong ng banal na Espiritu, sama-sama nating isulong ang kabutihan, pagmamahalan at pagpapatawaran sa ating pamilya at bansa. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFW, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito,
na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, ang pagsunod kay Jesus ay pagtahak sa daan ng krus ng may pagmamahal. Matutunawa tayong pasanin ang ating araw-araw na krus ng may pagmamahal. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.